location sang iya nga, no? Iya nga centroid. Diyan ko na lang sugpon sa kilid, oh. Okay, so for example, amo ni nga ton nga section, so ginapangita diri isang moment of inertia niya about the x sub o axis. So mo ni siya. So una syempre, i-locate naton kung di na siya makita, no, ang aton nga x sub o axis nga na. From the base, so mo siyang y bar, amo nang iya nga centroid. Kaya ang x bar niya wala ka modra sang x bar kay kung lantaw nyo since symmetrical ang aton nga figure, automatic ang iya nga x bar magiging 0. Kaya nga ton diri nga y-axis diri nagalabay sa tunga-tunga gid sang section. So wala ato na y-axis. Okay? So therefore ang aton na x sub bar magiging 0. Kaya ang iyang centroid ari mismo sa y. So wala kita sang distance from y-axis. So y bar lang, no. Sige, so brown naton liwat, ipang-convert naton sila into a regular rectangles. So utdon yun, no. So muning magiging first area naton, tungaon pa siya. So let's say amo ni si area 1, tapos ang area 2 ta amo ni siyang rectangle nga gatindog. So, area 2. Okay? Sige, so next step, i-locate nato ng centroids sang kada rectangle. So ang centroids nila, ang area 1, ang centroids na ari dio. Hindi nyo siya makita sa tunga, no? Pintukan ko lang. And then si area 2, ang tunga-tunga, ang iya nga centroid, diri nyo siya makita, oh. Kung i-estimate natin, diri nyo siya dampi makita. Okay? So meaning kung amo ni ginset ang reference ang iya nga base, halin sa reference pakadto sa ila centroid sa mo nang ila nga mga y1, y2. So meaning halin sa dalom pakadto diri sa centroid ni area 1 amo na nga to na y1. So liwat halin sa dalom pakadto sa centroid ni area 2 amo naman ni si y2. Okay, so kinanglan ni sila karon para makuha ang y bar. So next step, kuhaon pa ang area sang isa kag isa. So ang area 1 naton is equivalent sa base times height. Ang height sina is 2, no? So muning base niya, muning height niya 2 inches. So 16 inches squared, no? Next, area 2. Ang area 2 sina is base times height man. So 2 by 8 man gyapon. Base na 2, ang height niya 8. So 16 man gyapon. Okay? So magiging total area sina is equivalent sa 16 plus 16 is equal sa 32 inches squared. So next step, pagkuha ko sa mga areas ng kada shapes, pwede ito na makuha ang y1, y2. So naman ba si y1? So ang y1 natin is equivalent sa ano? Equivalent siya sa tunga sang 2 inches. Tama? So 2 inches over 2. So equivalent siya sa 1 inches. From the base, from the reference. So next, si y2, ang y2 natin is equivalent sa ano naman yung distance nga ni? Y2 nga ni. So di ba kung 8 inches ni ang height sang area 2, ang tunga sina di ba 4, no? Ang tunga sina 4. So meaning kung 2 inches na niya, kung 2 inches na ni, plusan mo lang sang 4 eh. Kaya siya, oh. Di ba 4 inches na eh? So para maka mo ni si y2, equivalent na sa 4 inches plus 2 inches. Kung siyang total niya. So 4 inches plus 2 inches. So equivalent sa 6 inches. So once mukha mo na ni sila, makuha to na din ang y bar natin. Diba? No, ganyung formulas na. Y bar is equivalent to the summation of area sub n times y sub n over the total area. So maga A1y1 plus A2y2 divided by total area. Okay, so substitute 16 times 1 plus 16 times 6
divided by the total area 32. So ang y bar naton, is equivalent sa ano? So 16 plus 16 times 6 divided by 32. So ang y bar ta is 3.5, no? So ang location sang centroid naton dere is 3.5 from the base. Pero hindi pa ning answer Location pa lang na sang ano, sang centroid naton. Kaya kinanglan ta ni siya para makuha pa ang inertia karon about the x sub o axis. Okay? So liwat, ano ganing magiging formula sang inertia naton? Diba ang general formula sina as discussed before, so inertia centroidal plus area distance squared. So liwat, ano ni ganing first term? Ang first term gani amo ni siya ang ginatawag tang centroidal inertia, no? So mo na bala mga formula to last time bala ang dinato gani inebla kan magsiling kita centroidal inertia amo nang centroid niya about its center. So for example, kung rectangle ang imong shape, ang iya nga inertia na about the center is BH cube over 12. Okay? Kung about the about the center na sang section. So ano siya nga ton nga centroidal inertia. Ini naman yang area distance squared. Ma-add ka lang sini, okay? Tandaan ma-add ka lang sang area distance squared kung ang centroid sang sang shape kani is wala naka-align sa axis nga ginakuan mo sang inertia. Okay, so man siya ginatawag nga transfer moment of inertia. Halimbawa, example, ganito mo example Kung kwaon tani ang inertia sang area 1 about the axis gani, about sa x sub o axis. Di ba ang centroid niya ari din ding centroid sa area 1, tama? Di ba wala siya naka-align sa sa axis gani. So meaning kinanglan mo siya i-transfer at a distance d niya. Amo ning magiging d naton. So meaning to say, ma-add kita karon sang area distance squared para kay area 1. Tama? So tandaan niyo lang, ma-add lang kamo sang area distance squared kung ang centroid sang sang shape is wala naka-align sa axis yung ginakuan ta sang inertia. Okay? So check nyo ba si area 2. Si area 2 kinanglan ba siya mag-add sa sang area distance squared? So lantuan niyo centroid niya already. So uning centroid sang area 2. So ang kuan ta sang inertia is about sa axis kaniya. O di ba wala siya naka-align? So meaning kinanglan mo ni i-transfer ang centroid gani about the axis gani. So meaning ma-add ka man sang area distance squared para kay area 2. Okay? Magets? Sige. So kuan tang inertia nila. So inertia about the x sub o axis. Unang tang area 1 unang tang area 1. So si area 1, since rectangle na siya, ang magiging centroidal inertia niya is BH cube over 12. Take note, no? So mo niyaton nga inertia about its centroid, BH cube over 12. So ang magiging base naton dire, ang bako last time, ang magiging base naton is always parallel sa axis naton. So kung muning axis nga ginakuan sa inertia, ang magiging base naton dire is si 8 inches, tama? So ang base is 8 inches, ang magiging height niya is 2 inches. So BH cube over 12 plus, no? Ma-plus kita sang area distance squared. So kinanglan ta ni i-transfer ang iyang centroid about the axis x sub o. Pero ano ning values ang D1? Kuhaon ta pa na si D1 kag si D2. So kung kung i-tantaon nyo, ang D1 nga ni is pila siya? Diba equivalent na siya sa sa y bar, no? Maning y bar naton
So alin diri sa dalom pakadto diri sa axis ni y bar minus anta lang sang y1. Okay, do difference na sang heights. So butang ta din ako si D1. Ang D1 naton is equivalent sa y bar minus anta sang y1. So nung naga-minus ka lang bala sang mga heights ako. Okay? So y bar minus y1. So si y bar is 3.5 minus anta sang y1 nga. Ilang nakuha ta nga y1 gina? 1. So equivalent is sa 2.5 inches. Okay, next. Para kay dito naman, si dito, o paano naman makuha si dito? O lang to kanyo ba? Ano ang minus yung height dira? Sino? Kung alin sa base, pakadto diri sa centroid ni area to, di ba y2 na siya? O pila ang i-minus mo kay y2 para mapa mo si dito? Ano to kanyo ba? So i-minus mo kay y2 is y bar, syempre, no? Kung kuha mo ning difference ng y2 ag y bar, ang mabilin dira ining dito. So meaning y2 minus y bar. So si y2 is 6 inches minus y bar na nakuha nga y bar is 3.5. So equivalent ni siya sa 2.5 inches. Tama? Sakto? Ay, dala lang. Tama, no? 3.5 minus 1, 2.5. 6 minus 3.5 is 1.5. Oh, tama, 2.5. Okay? So, balik na sa problem. So, para kay area 1, ma-add kita sang transfer moment of inertia. So, plus kita area distance squared. So, area 1 is 16. Ang D1 is 2.5. So, square area distance squared. Okay? So, plus. Para naman kay area 2, same formula man gyapon. Centroidal inertia plus transfer moment of inertia. So, ang centroidal inertia sang area 2 naton since ano man ni siya gyapon ng tawag da rectangle. So, ang rectangle siya BH cube over 12 man gyapon ng aton nga no nga centroidal inertia. So ang magiging base mo dira naman niya subong, ini naman si 2 inches, di ba? Kay parallel sa ano sa x sub o axis. So magiging BH cube ang height mo dira para kay area 2 ining 8 over 12 o plus. I-transfer ta siya no. So ma-plus kita area distance squared para kay area 2. So ang area 2 is 16. Then ang D2 is 2.5. Okay, so i-add mo lang na sila tanan, na muna lang magiging inertia naton about the x sub o axis. So check that. So 8 times 2 cube over 12 plus 16 times 2.5 squared plus 2 times 8 cube over 12 plus 16 times 2.5 squared. Okay, so ang answer natin dre is 290.67. Ang units na basta inertia, no? Raised to 4 git permi ang iyang unit. Inches raised to 4. Okay na gets? Okay na sa inertia? So, dre kita, no? Ang ini, hatay ko na lang ni sa inyo. I-try nyo practice. So, dre kita ma-proceed sa... Ito pa man ko about diya sa, sa inertia nga na. Wala na ito, wait lang. Dinalin na sir ang 12, ang sa 8, ang sa over 12 wala sir. Amo na siya ang formula sang centroidal inertia, ta? Ano yung So, ano na siya sir, do naka... Ano tawag ka naman? Munang iyang ano, ang formula gitermi sang centroidal inertia sang rectangle. So kinanglan yun itandaan no, ang mga formulas kanyo. BH cube over 12. Example bla re ganda ka example. Kung may rectangle ka di, example kung may rectangle ka dira, di ba munang iyang ano, di ba? Y axis.
Amo nga ton nga x-axis. So meaning ang centroid niya is aride so tunga. So kung kwaon ka ang inertia niya about the x-axis, amo ning iya centroid eh. Ang aton dira nga inertia is BH cube over 12. Amo lang formula gid. Ano na nang amo ginang formula sa aton nga inertia sang rectangle about the neutral axis. So amo ning iya neutral axis eh. Pag siling kita neutral axis, dira makita ang iya nga centroid, no? Same man sa kay y. Sample ako nga amo ning magiging base naton. Tapos amo ning magiging height sang rectangle. Ang base nyo perme always gid parallel sa sa axis nga ginakuhaan nyo sang inertia. For example, kung inertia about the x-axis, ang magiging base natin ini si b. Okay? So magiging bh cube over 12 siya. Pero kung inertia about the y, ang magiging base mo naman, ini naman si h, kaya mo naman yung parallel sa sa y. So mabaliskad lang, so magiging bh cube over 12 man yapon, pero ang base mo si h na. Ang height mo si b naman. So bh cube over 12. Okay? Ang ini nga formula ang ICG or ang centroidal inertia plus area distance squared. Amo gid ni siya ang niya general formula gid ni siya. So nantuan nyo bala, wala kita din, example, kung ang inertia niya about the centroid, ang guwaya lang dira is BH cube over 12 lang. So wala kita nag-add diri sang area distance squared. Kaya ang centroid sang rectangle, ara na mismo sa axis mo. So hindi na tama kinanglan mag-add sang sang transfer moment of inertia. Nakuha? Gets? So dapat kabisado nyo niya ang mga formula. Para kay rectangle, BH cube over 12, ang iya inertia. Para kay triangle naman, BH cube over 36. Hindi siya? Para kay circle, pi r4 over 4. Or pwede man, pi d4 over 4. So take note lang na siya. Mga common shapes lang. Sir, anong purpose ng moment of inertia, sir? Ginagamit na siya, ginagamit ng moment of inertia para magkuha sa mga sa mga stresses, bending stress. Magamit yun na sa pag-abot sa sa strength of materials, si moment of inertia. Kaya ang bending stress daan equivalent na siya sa sa moment mc over I. And magamit si inertia. Okay? So lantuan niyo lang kung ang formula sang bending stress is moment times distance divided by inertia. Kung mas dako ang imo nga moment of inertia, di ba gagamay ang value sang sang bending stress. Aribla. Kung ga-increase ang inertia, magagamay man ang value sang bending stress. So budlay siya i-bend kumbaga. Budlay siya i-bend. Pero kung gamay ang value sang inertia, masaka ni siyempre ang value sang bending stress. So kumbaga humok siya i-bend kung gamay ang iyang moment of inertia. Magamit yun sa sa strength of materials sa third year ata nyo or second sem ata. Okay? So mas mayugid nga may idea na kamos ni nga daan. Kay mabalikan nyo manigyapon pag-abot sa steel. So hindi na ka mo mamaguan sa ulihi. Okay? So, dire kita sa next problem.